Binulaga ni Senator Amy Marcos ang Senado matapos niyang ilahad sa kanyang privilege speech ang umano'y planong charter change at term extension ng ilang opisyal sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero ikinagalit ito ng ilang senador sa minorya. Si Sheena Torno magbabalita live. Sheena, magandang gabi. Prince, magandang gabi. Ang umuugong na usapin patungkol nga sa kudeta ay tila natabunan, no? Sumentro kasi ang usapin sa sesyon ng Senado patungkol doon sa video o presentation ni Senator Amy Marcos kaugnay ng itutulak na charter change, bagay na pinabulaanan ng minority senators. Sa kanyang privilege speech, ibinulgar ni Senator Amy Marcos ang umunay plano ng ilang politiko na baguhin ang 1987 Constitution sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa presentasyon ng Senadora, noong April 22, 2026, bagong impeachment vote at bago mag-convene bilang impeachment court ang Senado, nagkaroon umano ng pagpupulong sa isang hotel. Kabilang sa dumalo sina dating Senate President Tito Soto III, House Speaker Boje D., South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez at dating Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Kasama rin ang isa pang mambabatas, isang gobernador, retired military officer, dating mataas na opisyal ng gobyerno at 5 mula sa pribadong sektor. Pinag-usapan umano sa naturang meeting ang planong Constituent Assembly o CONAS para sa term extension ng mga mambabatas at maging ni Pangulong Marcos. Ibig sabihin nito, Prince, wala nang magaganap na eleksyon sa susunod na halalan. Para makakuha ng suporta sa Senado at sa Kongreso, ito dapat ang mga nilalaman. Dapat ma-extend ang termino ng mga senador at congressmen na mawawala na sa pwesto by 2028. Ang eleksyon sa bawat senador ay magiging by region. Nagdiskusyon sila kung 2 o 3 senador per region. Kinompute nila kung mayroong 18 regions, nasa 36 o 54 ang magiging senador. Lumutang din ang usapang para hindi makaporma si Inday Sara sa 2028, gawing 50 years old ang edad ng pwedeng tumakbo. Ito ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng sikmura ng taong bayan. Gusto nilang pahabain ang paghihirap ng Pilipino. Gusto ata nilang gumapang ang bayan sa dusa, gaya ng paggapang ng mga buwaya sa kaban ng bayan at konstitusyon. Sa ilalim ng CONAS, madaragdagan ng 3 taon ang termino ng mga incumbent officials o mananatili sila sa pwesto hanggang 2031.